Madalas kasi 'pag sinasabi nila kapag freelancer ka, scammer ka din, eh. Freelancer ka ba? Game. Freelancer ba? Oo. Madalas kasi 'pag sinasabi nila kapag freelancer ka, scammer ka din, eh. Ilang beses ba tayong nasabihan ng scammer ka? Or legit ka ba? Ang daming mga tanong na gano'n, eh, sa totoo lang. And Kasi madami din nang-i-scam ng freelancer eh. So, kumbaga, give and take lang. gusto ko yung pag-give and take Give and mo. take lang. Ini-scam yung freelancer, din sasabihin, scammer yung freelancer. Yan. It's a good topic. Maganda to kasi maraming nakaka-relate. Daming sama ng loob. Maraming sama ng loob. Pero bago ang lahat, anong pagkain natin? Ito ano to, sponsored ni nag-iisang Dre. Ano ba to, Dre? Sabihin mo sa amin, ano ba to? Ito, dala ko to. Mhm. Kasi nga ako, yung diet ko is low carb. So, not into sugars, into carbs, rice, bread. Yan. So, ito, pinaka-adikan ko ngayon, ako yung ini-scam ng Shopee. Sa Shopee ko siya binibili. So, it's a triple chocolate Donut. keto sugar-free donut. Kakainis na si Dre. Ayan. So, last time kasi binudol ko na sa coach. Yan. Ngayon, ultimate burger Ayan, yan. para Nako. matikman na nila. So, And paired with itong Ayan, Vietnamese coffee. Galing sa Shopwise. Shopwise, Bikini Man. Hindi, yan. Sige, press mo pa siya para ano. Yan. wala natin. Okay, sige, ready na tayo, no? yes. Oh, ito si Densyo. Ako naman, ang coffee ko ay yung regular coffee lang na ano kasi di ako makakatulog kapag nagkape pa ako ng gantong oras. Matanong ko lang ano. Ay, di pa pala tayo nag-introduce. Sige. Let me introduce myself. My name is Coach H. Andre of Dre Creatives. And your number one Densyo. May number 2 ba? Sabagay. So then, ano na? De, yun. Ito na nga yung tanong natin for today's video. Nasabihan na ba kayo ng scammer ka? Dalas. Dalas. Actually, ng beses. Ikaw, Dre. Oo naman, madalas, lalo na pag email. Bakit? Before, kasi wala akong portfolio eh. Tapos nangihingi ako ng Mm-mm. 50%. Parang hirap magbigay ng mga tao ng pera ng upfront, ano? Kaya nung mga unang episodes, sabi ko sa kanila, dapat kailangan mo na portfolio. Ako naman, hindi naman ako nagsimula ng portfolio. Pero ito, I wonder. Alam mo ba, hindi ako nagkakape dati. Napakasarap kasi. So, naging boyfriend ko lang siya, saka ako nagkape. As in, dati, ang iniinom ko lang Milo sa gatas. Ako na naman ang influence. Napaka-inosente ko bago kita nakilala. Alam mo, sa totoo lang, siya talaga yung scammer sa aming dalawa. Napakasarap ano. Na-scam niya ako, akala ko matino siyang tao. And ito guys, question. Sa tingin nyo, bakit ba lagi tayong sinasabihan ng scammer? Like, bakit parang ang hirap maniwala ng mga tao na ang gusto lang naman talaga natin is matulungan sila and get whatever, like, equivalent fee in return. Bakit ba sa tingin nyo lagi tayong nasasabihan ng scam? Sige ako. Nakakainis Sige. to, Dre. Nakakainis. Parang may sugar pero Sarap. keto, sugar free siya. Nakamay ko yung vanilla. Lalo yung gitna niya, the best. May s'more, ano ba to, s'mores? Triple chocolate donut. Nakakainis siya. Fudgy! Nakakainis. Ang sarap. Lalo yung gitna niya. Tama yung pakita pag nandun na yung para siyang lava. Oh lava my yung gosh. may ano sa gitna. Ganyan ka ka-BI. My goodness. Ano man sama na ugali mo? Salamat, Shopee. Send mo yung link. Kaya ano na, Share link, sige. sige. Bakit sa tingin mo, ano? What's the question ulit, coach? Ang sarap kasi nung kape. Sarap, ano? Ano kasi, yun na, di ba? Madalas tayong masabihan na, Scam Bakit tayo tayo. madalas nasasabihan sa in your opinion, bakit madalas tayong, in your experience pala, nasabihan na din ako. ano sabi sa'yo? Bakit daw ganun ako maningin? Tapos, paano ko mapapromise yun? So, Paka-common. one time, baguhan pa naman ako nun. So, Mhm. kaya in doubt pa rin kasi wala nga akong portfolio. Wala akong proof of yung mga Nagagawa mo. mga pinagagawa ko, kagaguhan lang ba? O galawang illegal lang ba? So ayun, ang sa akin, kaya siguro nasasabihin na scammer yung freelancer. Kasi hindi mo alam din yung value na binibigay. You cannot prove. Kasi syempre, how do we handle clients? Like, we call them, discuss about their problems or ano bang goal nila sa businesses nila. O kung ano bang
thing nila. Ang sa akin ay parang dapat bago mo i-pitch, kung paano mo sila sisingilin within that project is masagot muna yung mga katanungan nila during the call. Or during the chat, I mean the conversation. Yeah. It's either a call or conversation kasi minsan nakaka-close din naman tayo ng deals with client. Like, usap lang, chat lang. Pero one time, meron akong kliyente na parang nagtanong siya. Papagawa siya ng branding. International client. Pero actually, parang hindi siya scam. Kasi they paid me upfront ng 50%. Tapos, ako pa yung nagpa-follow up and then, hindi na sila sumagot. Hindi ko natapos yung project. So, na-guilty ako. Baka sabihin nila scammer ako. Pero hindi sila nag-communicate. Hindi sila nag-communicate as in up till now. Hindi pa rin nagre-reply. Talaga. Para mabago natin siguro yung image na freelancer, scammer, although rhyming. Ngayon wala na yun. Bigyan nyo ng value kung paano kayo mag-present. Bigyan nyo ng premium na feels. Yung wow effect. Mga ganun. Kasi hindi kayo papaniwalaan yan kung hindi ko panipaniwala yung mga sinasabi. Yun nga yung tanong ko, bakit di sila naniniwala? Diba? Eto syempre, hindi namin sinasadya ni Densyo. Kasi usually talaga, kami partners kami. So, dalawa kami nagko-close. Okay? Nagkakataon na meron talaga kaming good cop, bad cop dynamic. Na hindi rin namin alam kung paano nangyayari. Mas tingin siya yung scammer. Sige nga din. Can you share, like, yung mga times na nasabihan tayo ng scammer tayo? Basically, Tatawa lagi ito. pakarami nating kwento sa buhay, ano? Yung mga ganito talaga masarap pag-usapan eh. Lalo na sa Sarap talaga. Kape. topic. Kapag kasi tayo nagbigay ng solution, most of the time, iniisip nila, that is too good to be true. To the point na isipin niyan, totoo ba to? Yeah. Kasi like, pag nagbigay ka ng approach, pinag-aralan mo, structure by structure, what goes next, or what comes first, and then this one goes next. Tapos, most of the time, sasabihin pa natin, if you want the full experience, then we can go with a done-for-you approach. Basically, ang ilalabas lang niya, pera, number one. Second is cooperation para ma-build yung assets. And then, ikaw na bahala sa kanila. So, alam mo yung, ang ganda ng promise, may kapalit siyang, monetary. Kikita ka dyan. Exact na, scam ang dating. Na parang, di ba, ganun yung mga scammer eh. You get this, you get this, you get this, you get this. At the end of it, wala naman sila napala. So, parang ganun. Ang problema, hindi mo naman pwedeng i-claim na after natin gawin lahat to, eto na yung outcome agad. Oo. Di ba? Parang you're only as good as your last campaign. Yeah. So, paano yun? Hindi mo naman pwedeng sabihin na 100%. Pag ginawa natin to, yun na yun. Ako feeling ko in relation to that, bilang pakiramdam ko, kaya maraming nasasabihan na freelancers na scammer. Kasi andalas, maraming nanggo-ghost. Maraming nagkakaroon, nabanggit mo kasi 'di ba yung parang yung basically ROI. Ang dami kasing nagpa-promise ng kaya natin to, tapos biglang pagdating nung actual na result, nga. Kasi maraming factors like kulang ka sa strategy maybe, or kulang ka talaga sa experience, or hindi mo talaga na clarify yung purpose and goals nyo. So, ang daming feeling ko, kaya madalas tayo masabihan ng freelancer. And ito lagi kong naririnig every time na may nakakausap ako. Kasi kasama sa mga qualifying questions namin whenever we talk to clients is, ano yung nagawa nyo to solve this problem? Para alam namin kung anong starting point. Kasi kasama naman talaga yun eh. Like, okay, so kunyari, ito yung problema mo. Okay, ano na yung nagawa mo para isolve tong problema na to? And most of the time, ang sasabihin niya, nag-hire na kasi ako, pero walang nangyari. Diba? Nakakalungkot yun bilang coach na, diba, nagtitrain tayo eh, nagtuturo tayo kung paano maging matinong tao, maging matinong freelancer. Pero bakit ganun? Parang,
ikaw mismo, hindi mo makommit yung sinasabi mo or yung promise mo dun sa kliyente mo. And I guess that's the biggest reason kung bakit madalas tayo masabihan ng scam. Bukod pa dun sa super big promises. Like, ako, hate ko. Kasi nagre-review ako ng mga proposals, ano. Hate ko talaga. Yung sasabihin mo na, I'm gonna give you this much sales in this period. Oh, that's offer. I have Yeah. yung mga offer statement na promising 30%. Mga ganong percentage. Although wala naman ako nakikitang mali. But the thing is, if you give numbers, aasahan talaga nila yun. Siguro dapat sa offer, at least the minimum they can give yung offer. Pero if too much, like too evergreen yung offer na. Ano yun eh, yung sinasabi mo yung under-promise, over-deliver. Yes. Yun yung ano. Kasi yun din, yung ganun din yun sa amin eh. Like ako, every time we talk, sasabihin ko, hindi namin kaya promise yung sales. Lagi kong sinasabi yan, if you're expecting sales, na gagawin natin. Go, wala ka. Hindi ko sasabihin na magkaka-sales tayo dyan. But, if you want to establish your brand as someone na trusted, someone that will solve problems, then you need us. Ako naman, making sure na hindi natin ipapromise kung gaano specifically kataas yung sales. Kasi, ang ginagawa mo nga is building the asset, building their marketing collaterals, di ba? So, there's really no way na madidiscuss mo kung gaano kataas yung pwedeng maging sales. Kasi hindi naman sila directly proportional. Unless ginamit mo na mismo. At saka kung yung approach nyo is tapos na tayo mag-build ng asset, doon na tayo sa advertising, kasusan ko na yung ads, then ibang usapan na yun. Kasi nag-run ka na ng conversion campaign. Doon pwede mo nang ma-check kung ilan. And you can set target naman. Kapag safe to say na, okay, ang target natin is probably 30% increase from what you had before. Kasi may binago tayo. That's good na meron kang target. Pero, you have to make it clear na kung hindi na-reach yung target at one point, dapat i-tweak nyo and then calibrate lang. Ganon. Agree. Ayun, I agree with Coach. Pero nakikita ko lang as na-observe ko sa mga freelancing groups, sa mga specific na groups, yung mga freelancer, kaya parang nakasabihan na, ay, scammer to. Kasi nagpo-focus sila sa pera, sa compensation. Like, hanap ng kliyente. Offer ka ng ganito yung presyo mo. Pero, ang sa akin kasi, it's quality over quantity. Yes. Actually, ngayon, di ako naghahanap ng kliyente. Alam niyo naman, sabi ko naman sa inyo, client acquisition ko ngayon. Kasi gusto ko, yung trabaho ko, nabibigay ko. Kung ano yung napag-usapan namin kliyente ko. So, ayun, para sa akin, if you're focusing on money, parang freelancing is not. Yes, You focus agree. first on yourself and how to help solve Others. your client's problem. So, that's my insight to that. Yun nga, ang ganda nun eh. Actually, yun nga. If you don't know, kaming tatlo, we are members of one of the biggest freelancing communities in the Philippines and the Freelance Movement Tribe. Kami ni Dennis, kami isa sa mga founding members. And I'm currently one of the coaches there. So si Dre is also a member. And ako, gusto kong pasalamatan din yung tribe kasi ang laking factor ng trust na dahil member ako nitong tribe, dahil member ako nitong strong community na to, mabilis agad yung trust factor. Kasi una, ang alam ng mga kliyente namin, hindi namin sila tatakbuhan. Kasi over the years, na-build talaga natin yung pangalan natin. Diba? Like, especially kami. May sarili kaming brand. And sa dami ng nakatrabaho namin, paminsan-minsan may nagsasabi na, scammer daw kayo. Ganto. Actually, recently may nagsabi sa amin ng ganyan. But in the end, alam mo, napoprove naman namin. Pero ito, pet peeve ko to. Naiinis ako dun sa mga tao na ginagamit yung pangalan ng communities nila. So that parang siya eh, parang Ginawang privilege. Oo, parang popularity by association. Diba? Parang, ito lagi namin na pag-uusapan ni Dennis to in private. May name ba to? May name? Wala naman. Hindi, Angel. Wow, safe. Hindi kasi diba, most of the time, ito lagi ko na-encounter, especially sa mga kasi nagbabasa ako ng Reddit. Alam mo yung mga forums na ganito. And it irks me
whenever yung pangalan ng tribe is dropped because yung isang tao na gumawa ng kalokohan is associated with the tribe. Tapos parang kasalanan ng tribe na ganun yung nangyari. Pag nadadamay. Nadadamay talaga na parang, hindi nyo ba naisip na siya lang yun? Hindi nyo ba naisip na siya lang talaga yung may pakananon? Sana nakinabang din kami, di ba? Pero it's a double-edged sword kasi it attests the name of the community na we are trusted. Ito yung products natin. But it also is, on the flip side, ang pangit din niya kasi imbis na hindi kasama yung, alam mo yung bad eggs, nakaka-irita eh. meron siya pros and cons. Totoo naman. No, dati, kahit wala akong kliyente, doon nga tayo nagkakilala. Mm, Kami, mm, mm. with the BCS ba? BCS. Paano ka nga ba napunta sa sa... Close din. Oo nga, paano kayo nag-connect? One branding project. Yung thesis. Trial siya. Yung thesis project. Tapos, that was, yung trial na yon. Natapos siya doon. And then, nag-post ako ng, I'm looking for Matuturuan. gustong matuto ng website development. Pero gusto ko yung high ups na sa design. Magaling na mag-design. Siya ulit yung nag-hand raise. Nag-comment ako doon. Oo. Sabi ko pa, hindi ako masyado magaling mag-design coach. Ganyan. Eme. Oo. Discover ka din pala. Ini-scam niya ako Nami-scam din pala to eh. Nagkataon lang, during the sessions natin dati, coach, during the session, mga una-una nating session, nag-a-align kasi yung taste natin sa design, nag-a-align. So, ayun, hanggang sa, ito na kami, magkakasama na kami. Pero yun nga kasi when you're building trust, ito kasi yun yung pagiging scammer. Basically, syempre, nandun yung fear ng mga tao na, baka, this is my business, di ba? Kasi yung psyche naman ng mga business owners, maintindihan mo rin kung bakit sila takot. Kasi basically, it's their name, it's their brand, and if they put it on the wrong hands or put it in the wrong hands, ang laking damage nun. Pero tingnan mo tingnan mo yung nakakatawang sinabi doon. Usually, ang isang tao, nararamdaman niya lang na parang ini-scam ako nito. If that moment, nakikita niya yung bright side, natakot lang siyang puntahan. Ano yun? Hindi ko na-gets. Example, kunwari may nangi-scam sa'yo na kapag binigay mo sa akin itong amount na to, Balikan mo. Wait lang ha. Alam mo yung paraan ng pagkukwento mo. Halata na ng uuto ka. Ito, guys, ito yun. Ito yung scammer type na. Nakikita mo yung train of thought niya, di ba? Nakampi kita eh! Ito yung good, Diretso mo na yan, coach. ito yung good cop, bad cop na sinasabi. Hindi, sa totoo lang, alam mo, sa ako medyo tatanga-tanga talaga ako dyan. As in, medyo bubita ako sa part niya. Kasi I'm very trusting. Mukha lang talaga ako maldita. Pero I choose to believe na hindi ako loloko. Kasabi ko nga sa'yo, kahit yung pagbibilang lang ng bar niya sa palit, hindi ko na ginagawa yun kasi feeling ko, hindi ako lolokohin nung tindera. Ayan, sige. Tuloy mo na yan. Bilisan mo. Kunwari lang naman. Tipong, when opportunity arrive, pinakita sa'yo yung, for example, Dre, pag binigyan kita ng opportunity na magkakaroon ka ng sarili mong business, tutulungan kita magkaroon ng sariling business, babayaran mo lang ako in exchange. Tunog scam, di ba? Oo, lalo na kung ganyan yung itsura mo. Di ba? Parang, kasi, ito naman yung hindi ko talaga magets. Bakit ka maniniwala sa ganyan? Hindi ko na sinasabing ganyan yung itsura mo ha. Sinasabi ko, bakit ka maniniwala sa ganong explanation? Ako pag ganun, hindi ako maniniwala. Di ba? Tapos, sige na. Ako kasi nakikinig ako dun eh. Sige. Tell me more. Pag sinabi sa akin, Hindi kasi alam mo tell sa me totoo more. lang, siya yung sa aming dalawa. Makikinig kasi ako dun. Siya yung uma-attend sa mga sa mga, Saan? MLM. Sa MLM! yung mga bomb, Oo, kasi dati. power. Kasi naman ito, kasama ko yung kumpare ko nun. Wait lang ha. Ito, true story to. Kung gaano ka-scammer tong asawa Kasama ko yung ko. kumpare ko nun. Okay. Sige, mag-share din ako kasi galing din ako sa ML. Ayun, ako never, as in never talaga. Kasi nga napaka-cynical kong tao. Ito na. Nasa BPO pa kami noon. Tapos, yung... Hindi ko naman sinasadya eh. Ba't defensive ka? Sabi ko lang, parang Wait nakikita ko lang. na. Ayun, so may friend kami na pumasok ng MLM. Inoferan siya. Sabi niya, pre, itong product na to, maganda to, hindi to scam kasi may product sila. Ito, ganyan-ganyan. Sabi niya, talaga, nga, ang Gusto ganda mo ka nga. na magkwento? Sige. Para makita kung gaano ka kateka. Hindi, ganito yun. Sabi kasi, sorry pre sabi niya kasi,
merong magandang opportunity. Gusto na yung MLM. Ako naman, syempre, naghahanap nga tayo ng business, di ba? Pero, bago ko makapag-invest, bago ko makapaglabas kahit 2.5, 2.5 lang yun kailangan ipaalam ko yung sa asawa ko eh. Siyempre. Hahanapan niya Hindi ako ko kontra ako. Hahanapan niya ako nung saan mo gagamitin yan. Nakita mo naman, di ba? Isipin niya, saan mo na naman dadalhin. Ay, kasi. Nung binata ko, walang ganun eh. Best lang, natira. Oo. Yun, so, kailangan i-audit. So, sabi ko, ganito na lang. Interested ako dyan, pero wala pa akong pera ngayon. So, what if, ikaw muna gumastos, tapos kapag kumita, huwag ka tumawa seryoso. Pag kumita na siya, pag kumita na siya, exactly. Sa Tapos akin sa kanya mabayaran. tititigan. Alam mo yung wala kang magagawa na tititigan ka lang niya. Binigyan ko nga siya ng idea na ganun lang kaya kong gawin that time. Kasi gusto ko eh, pero wala akong Ang pang-invest. tawag dito is scamming the scammer. Hindi si scammer. Tropa siya eh, na talagang Then scam, ikaw yung nang sa scam Ako ba? sa kanya. Hindi ka aware. hindi ako aware. Oh, ayun. Just Ayan, being aware. honest. Ayun, tapos sa madaling sabi, nag-go through yung process. So, Ano sabi niya pa, kapag kumita, sa'yo yung unang, oh, totoo naman sa'yo yung eh. unang benta. Pag kumita Sabi na, niya ikaw na yung unang mag-claim kasi binayad mo ako eh. Para yung next, saka pala ako mag-claim. Malay ba natin na nung after ng ginawa niya, mga 2 weeks pa lang, down na yung site. Oo. Overload na lang. Nakakaawa. Naalala ko tuloy yung Siyempre, ano kahit niya. siya, hindi niya ako masingil. Hindi ko naman siya mabayaran. It's a trap. Ay. Diba? Hindi Checkmate. ko siya kayang bayaran kasi nga, ano ipapakita ko na siya na naman, di ba? Oo, kasi sabi ko nga, diba? Paano naman yun? Tapos, Ako lagi tama. Kaya listen to your wives. Kasi kami yung nagdidesisyon ng tama para sa inyo. Diba? Imaginein mo yun. Pag-aawayan na, ay nako, sabi ko, ito kasi ang dali niyang ma-scam talaga. Kasi nga ano siya eh, scammer siya. So, alam mo yung, bibili siya ng ganito. Ang dami niyang ganyan na products. Ito naman, recently lang, nagigigil ako guys. ano yan? Yung mangga. Yung kinain nung last Ito guys. Kaming mga tunay na freelancer na matagal na pinag-iingatan naming mabuti yung mga pangalan namin. Okay? Kasi nakalagay yan sa social media. Ito proof to. Lahat ng ginagawa naming content, proof na hindi kami nagtatago, hindi kami nanloloko ng tao, kaya ginagawa namin to. Pero lintik yung mga gumagawa ng ads dyan, ng mangga! dried mango. Dried mango! Gigil na gigil talaga ako doon. Kasi ito gusto kong gawing special yung birthday ng asawa ko. Mga 3 buwan niya nang hinihiling sa akin yun. Sabi niya, tingnan mo to. Parang ang sarap nung mangga. Tingnan mo, ano siya, nakapickle siya na may chili, tapos salty daw. So, salty sweet chili. Sabi ko, Parang ang sarap eh. so, nuuto niya yung sarili niya. Kasi, syempre, pag na-target ka ng ads na yun, sunod-sunod na, di ba? Ito na, birthday niya. August. Sabi ko, sige na nga, pagbibigyan ko to, papatikimin ko. Nag-inquire na ako dun sa page. Sabi ko, ano ba to? Ganyan-ganyan. Sumagot naman sila. Ang medyo kaob-ob ko dun, hindi ko talaga chinek yung page. Kasi parang nagre-reply naman responsive naman di ba? So, okay, ganyan. Magkano yon? 400 grams yung isang balot. Okay? Meron silang promo. Pupwisit ako Buy 2, take 2. Adi sabi ko, sige, pwede ba deliver mo na lang ng Sunday? Kasi Saturday wala kami. Sabi kong ganyan. Dineliver. Pagbukas ko, gigil na gigil ako kasi walang chili. Walang asin. Inaudit ko yung page, ang nakalagay pala sa kanila, 4/5 rating. Sila naglagay. Yung reviews nila. Yun yung scam. Wala silang reviews. Yun Wala yung- silang reviews. Wala silang kahit ano. Nakalagay lang na review 4/5 stars. Blah, blah, blah. Meron silang, huli ko na na-check, siguro na sobrang nasarapan na ako sa tingin. Tapos nakalagay doon, kunwari may ads, may mga comments, di ba? Ang daming comments. Ang daming comment pero wala sila lang Naka-hide yun. lahat. Naka-hide. Kahide lahat. Nung chinek ko na all comments, hide lahat. Or hidden lahat. Parang, kaya pala hindi masarap. Nakahide. Ito yung nakakapikon doon. Alam mo yun, ako iwas na iwas akong bumili ng dried mangoes kasi namamala na ako sa 300 doon sa sa grocery. Mas masarap pa yun sa grocery. Mas marami pa. Diba? Doon ako nagigigil eh. Nandito ako na ni Kuya. Ang nipis! That's Sobrang frustrating para sa akin.
So, yun nga, guys. Tulungan nyo kami kasi ito yun eh. Ito kasama na rin dito yung mga nagcha-charge ng super baba. $2, $1. May ganun pa rin hanggang ngayon. $2, $3. Ang reasoning nila, pag pinagsama mo yan, 30 mil din naman na isang buwan yan eh. O, saan ka kukuha ng 30 mil ngayon? True. Kaso nga, they're juggling clients. Iba-iba naman yung, like, iba-iba ng problema, iba-iba ng goal yung susolusyonan mo dyan. So, I would suggest focus ka dun sa yung mga skill jumping. Oo, Diyos ko. Alam mo yung ano, if we can share this idea na last time na nagpunta kami kina John, then nasa labas lang kami, nagkukwentuhan kami. Sinabi niya yon na tumatawa pa siya. Ako, I just wanna share it sa lahat ng mga pwedeng makapanood. Sabi niya, kung alam lang kasi ng tao bro, na maging mabuting tao ka lang, hindi ka mahihirapan magkaroon ng kung ano man yung gusto mo. Maging mabuting tao ka lang. Pero minsan kailangan mong samahan ng illegal. Mabuting tao, pero may illegal. Tanggap ko na siya ngayon. Dati, I mean, yeah, di ba? Parang, hindi ko rin matanggap na, alam mo yun, yung ibang tao. Iba kasi yung illegal na sa mata natin. Illegal sa mata Hindi, natin. okay, sige. Let's define illegal. What I'm trying to say is that be smart, yung wise. Diba? Kasi meron talagang illegal, katulad ng ginagawa ng mga hinihiring ngayon. Oo, diba? Illegal yan. Oh my gosh, diba? Sana, kung di man kayo kilabutan ngayon, kilabutan kayo in the future. Pero kasi, alam mo, na-realize ko din over like 11 years in the business, you really have to be smart about your decisions. Diba? You really have to be smart with the people you're dealing with the clients you're getting, and your positioning. Yan. Kasi, kung hindi mo aayusin yung representation mo as a freelancer, nakakasira ka talaga sa pangalan eh. Nakakasira talaga, na napipikon ako kasi ginagawa ko na matino yung trabaho ko, tapos biglang maririnig ko na itong guy na to or itong girl na to, naniningil ng $2,000 for a website, tapos papatungan niya pa kasi kulang ng ganito, kulang ng ganyan, tapos basic lang yung ganito, tapos alam mo yun, it's not about the price. Okay, it's never about the price. It's about your integrity as a freelancer to provide the right services ng tama din. Diba? Nanggigigil ako. Tama ba pinag-uusapan natin to? Yes. Para ma-aware sila na ganun talaga. Kasi, ayun, pag sinabi mo, sa bahay lang. Yun na yung mindset eh. Ay, meron pa yung isa, yung definition na ng freelancer, yung nagjojowa ng afam. Kasi Yung work from home. Gusto dolyares Oo. dolyares. Actually, alam mo, sa totoo lang, when I was starting out, yun din yung akala sa akin. Akala nila na parang, ba't umakasenso to? Nakabili ng sasakyan na. Siguro may jowa yung afam. Siguro kaya nag-i-English siya ng hating gano'n. Kasi dati opisina ko, tabing kalsada lang eh. So, ito yung office ko, tapos may bintanang maliit. Naririnig ko lahat ng mga dumadaan. Tapos, nagtataka sila na parang, minsan na lang lumabas ng bahay, tapos lagi may delivery, tapos, bumili ng bagong sasakyan. Hindi naman lumalabas yan eh. Siguro may jowa na. May ganun talaga, as in, like, especially during 2014 na wala pang freelancers. Hindi Narinig pa mo siya yan. matundo. Ben, siguro may joke na Ben. Ay anak, lagay mo na yung cornstarch. Actually, alam mo, may ginoke pa sa akin si Densho dyan na parang sabi niya, sige, bumili ka na ng laptop para makapagpakita ka na ng gago to asawa ko eh. Pero hindi, just to hindi pa ako gumanon. Gusto ko man, hindi pa. Mga Parang may balak pa yun. Actually, ito pa, alam mo ba, dami ko rin indecent proposal sa LinkedIn. Ang dami mga nagpapadala sa akin ng, tour with me. Oo, sabi ko, sige, if you want my family to come along, why not? Nothing, babes. Pero yun na nga, sige. Okay, medyo kakalmahan ko na yung sarili ko. Ito naman, sige. So, we can close this. Ito. What's your advice to freelancers para tumaas yung positioning and trust? Para ma-prove nila yung legitimacy nila as freelancers, whether they're new to freelancing, they're aspiring freelancers, or yung mga ipong matagal na sa business pero hindi naman talaga masyadong lumalabas sa socials or sa, nagmamarket ng sarili. How do they build trust for their brand? Ako siguro, yung ginawa ko, based on my experience, offer ko ng libre. Offer ko ng libre hanggat hindi ko pa napapatunayan. Kaya ko. May nagva-vouch para sa'yo. Oo. Kasi, saan pa maniniwala ang tao? Tsaka, dun sa proof na gawa mo.
So, ayun, para sa akin as a graphic designer, yun talaga yung bread and butter ko, portfolio. At ma-advise ko sa mga walang portfolio, offer nyo muna ng libre. Kasi kasunod na yun yung cash flow. Kasunod na yun. Baga, ano muna, you make your own system, your creative workflow, then cash flow na yung kasunod. Yeah. Tapos darating sa point na ayaw mo na mag-cliente kasi nga, dami mo nang ginagawa. Oo. And yun, and don't juggle clients just for the sake of money. It's a no for me. Mamamatay ka na lang. Alam mo yung pagod na pagod ka sa... Oo, pagod na pagod ka sa trabaho tapos hospital din ang bagsak. Hirap nun. Ikaw, Densyo, anong advice mo para mag-increase yung trust factor nila? Just pray at night. And don't have nightmares. Just pray at night. Ibig sabihin, matakot ka kay God. Make sure na kapag sinabi mo, mangyayari. Kapag sinabi kong ito yung included, ito yung gagawin natin. Pag hindi naintindihan, ipaliwanag mo kung bakit. To the point na nag-agree kayong parehas. At kung merong hindi nag-agree, wag mo nang ituloy. Yes. Pag meron talagang sinabi nyo na, alam mo yan, kala mo maliit na bagay lang, hindi pala siya maliit, so wag mo nang ituloy. Backfire din yun. Yung ganon. So, wag mong isipin na every gig is just a money in the pocket. It's about really providing help sa ibang business. Tapos, ang wider vision mo probably is to have a better community na madali ka nilang tawagin pag may kailangan sila. Alam mo yan, trusted name ka sa business. Yung ganon. Yun. So, saya na. So, ayun. And that's the way you build trust on your Ikaw, hindi ka clients. nagalit. Kalma na ako. Kalma ka na. Oo. Ang sa akin naman, mag-proof stack ka. Yun yung isa sa mga, dati hindi ako naniniwala sa visibility posting kasi parang feeling ko puro arte lang. Hindi ako nag-visibility post kasi parang feeling ko, ang yabang naman itong mga to, parang dali-dali naman ang ginagawa niyo, mga ganun. When I was like, maybe, starting out, yun, parang hindi ko siya magets nung So, una. immature ka pa na. Oo, immature pa ako nun. But I realized over the years na even when no one is clapping for you, kailangan mo pa rin talagang ipakita yung journey mo. Not necessarily the things that you're winning in, but your journey as a freelancer. Whether you're starting out, whether you're in like intermediate level, or whether you're already at the top. Kasi journey nga siya eh. So, it doesn't always mean that you have to be the expert, but you also need to be sharing na, okay, I'm learning this, so I'm looking for people that I can help habang inaaral ko to. Or tipong, ito yung experience ko. Now, if you need na matulungan kita sa ganitong project or ganitong process, I can help you with that. Kasi, hindi mo talaga alam kung saan ka makakakuha ng kliyente. And sa totoo lang, napakaliit ng mundo ng freelancing. As in, pag gumawa ka ng kalokohan, kilala ka ng mga tao kahit hindi ka magsalita. May name yan, may name. Wala naman, ako kwento ko lang. Alam mo yung situation na lang. Alam ko may Hindi, name yan. pero, parang remind. Hindi, totoo kasi, di ba? Parang, Yes. ang liit lang talaga ng mundo. Alam mo yun? Kapag, Tingnan mo yung mga friend suggestion mo ngayon Oo. sa feed. Lahat yun, freelancer. oo. Kasi eventually, alam mo yun, the name you make for yourself is gonna be your investment. Kung nagsisimula ka pa lang, make sure that you're making a name for yourself for the right reasons. Huwag kang maging a-hole. Huwag kang parang, meron kang feeling entitled. Parang dapat ako yung unahin mo kasi hindi ko alam to, or nagsisimula pa lang ako. Or if you're already the expert, huwag ka ding a-hole na hindi ka na ma-reach. Diba? Kasi bilog yung mundo, tapos hindi rin natin alam kung ano yung mangyayari in the future. So, may bago tayong, DNA ball, not an a-hole. DNA ball, Anong not an unable? Ano yun? Ewan ko. Masarap na pakinggan eh. Rhyming lang. Oh my gosh. Nagigets mo kung bakit ang init ng ulo ko lagi. Diba? So yung mga ganitong conversation talaga. Be unable, able to. Able to show up. Hindi ba able enabler? Hindi, kasi hindi siya match dun sa a-hole eh. Doesn't rhyme. Tapusin na natin to. Yun na nga. So, tapusin na nga natin to. Yun na. Tapos na tong topic na to. So, ang ending, wag tayong scammer. Okay? Wag tayong, Akala ko ending, totoo namang may scammer, pero you have to be, Patunayan mo yan. Sige. you have to be unique. Walang
Walang sense, walang Walang sense. sense. Ewan ko sa'yo. Scamming in my own way. Ayun na nga. Wala pang alak yan. Kapitong iniinom natin. Pero yun na nga, trust is built 1 gig at a time. So, with that, cheers! Cheers!